ang very low pH detrimental sa rice production. Okay. Kaya kailangan mo, lalagyan mo ng dolomite. Na sinabi ko Yun sa yan. kanya. Mula noon yun. Okay. At kanilang na prove. Kasi nasa market na Sir Dan yan, di ba? Malawak na ang 20 kanyang years ago market. na. Malawak na yan eh. 20 years ago? Yes. May Yung na-market binida niya niya na po na ang dolomite. nagkaroon siya ng mga ahente. Maraming ahente. Mga ahente. Yung binibida niya na San Bebe Siya nga yung taga-lecture. Oo. Ako Ayan nga ang mga tao ko. Ako nga nagle-lecture. Bata pa kayo dito, sir? Oo. Bata pa ako. Ayan o. Nasa 20 area years ko. ago. Ayan o. Nasa area Yung ko bus na. na naandyan. Okay, sir. Anong nangyari? Bakit? Yan. Ngayon ko, well, hindi naman ako magsasaka. Pero bakit parang hindi na naririnig ang dolomite na importante pala sa rice farming? Maganda yung tanong na yan ni Sir Buddy. Kasi mahirap natin sagutin kasi pupunta tayo sa mga issues na although scientific, proven, pero pupunta tayo sa mga political issues. Kasi tingnan mo, simple lang. Political issues, okay. Kasi simple lang, tingnan mo. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Nasaan ang ating magagandang rice production land? Nueva Ecija. Umuunti na. Okay. Umuunti. Nagawa ng subdivision. Ano natitira sa atin? Ang mga problematic soil. Okay. Ang soil na mahirap i-manage. Okay. Because of nutritional problem. Okay. Kailangan yan. Especially, mga red soils or acidic soil. Marami tayo niyan na problem soil. Red soil, which is definitely acidic. Okay. Acidic soil. So, kailangan mo dolomite. Sir, may idea kayo gaano kalaki ang lupain ng Pilipinas na problematic soil? Naku, nationwide. Marami. Meron kaming fertility map. Marami, Sir Dan. Meron. Simple lang Sir Buddy. Yun lang mahirap matuyan. Matuyan na lupa. Ng lupa? Problem na yon. Hindi mo Problem pwedeng yan. masapalay. So, Okay. ang mga problema mo doon, sink. Kasi pag ang isang lupa ay hindi matuyan, yung tinatawag na kumunoy. Kumunoy. Bog soils. Kumunoy. Bog soils. Sa Pangasinan, maraming bog soils dyan. Yung mga, ang texture ay very light. Halos sandy na. So, ang mawala dyan, zinc. At saka K. K. K is potassium. P, K, and zinc. Yan ang problema. Okay. P, K, and zinc. Ano yan, sinubukang pag-aralan niya ng mga kasama ko sa researcher. At meron niya mga published research output na lumalabas na ang problem ng soil ngayon ay PK zinc. PK zinc. Yun ang labas kasi gawa niyan. At saka yung problem sa pH. Kasi pH. kalimitan ng mga farmer, masaya sila pagka umaani ng malaki. Pero hindi nila alam pag ani ng malaki. Kailangan ibalik. Pero naibabalik ba yung tama? Hindi. Year in and year out, paunti ng paunti ang naibabalik. Kaya, lalo na, pag magre-recommend ang gobyerno na use hybrid seeds, not inbred. Hindi mo alam na ang hybrid seeds, kailangan yan mas maraming abono. Ay kung ikaw maglalagay lang ng organic, hindi kakayanin. Hindi kakayanin. Oo. Kailangan lagyan mo
at all cost ng inorganic para umorsa agad. Okay. Sir, iklaro lang natin, may problem soil ang Pilipinas na from the very beginning hindi yan tinatamnan. At meron ding problem soil na dahil depleted na siya at sobrang acidic. Tama ka, magkaiba yung Because of overuse of magkaiba yung fertilizer. Isang overuse at isang by nature ay problematic. Problematic. Oo. Okay. Gaya halimbawa ng red soil. Kasi normally ang red soil, ang baba ng pH niyan. Okay. So, kukurekin mo na yon. Kung gusto mong matamnan. Ngayon, ang mga farmer, kasi wala na nga matamnan, kahit problem soil, tinatamnan nila. Tinatamnan. Hindi sila Hindi sila aware. So hindi na sila makaka-harvest problem soil yan. ng maayos. Okay. Na tinitira ng urea lagi, yung white. Pero hindi yun magagawa ng urea lang. Okay. So going back, it's either problem soil because of depleted and masyadong acidic, or yung mga problem soil By nature, problem na. pwede mo pa rin pareha sila i-cure. Pwede mo sila i-correct. Pwede. Through dolomite. Oo. Pwede. Kaya lang, yun nga, pupunta tayo sa punto na, kasi, siyempre, when you recommend dolomite, siyempre, kailangan mo ang recommendation from government agencies. Kailangan natin yun. Doon na papasok yung political. Yes. Doon na papasok ang well, sad to say. Anyway, sir, baka mapag-initan tayo dyan. Hindi, yun nga. I-edit mo yung mga statement natin. Okay, sige. Kasi ito ay for our own consumption. Okay, sige, sir, tama. Yun Butit ang sinabi doon. mo, sir, para hindi ko ere. Oo. Kasi baka tayong mapahuli at we are against the Ito yung sinasabi niya na Okay, sir. yung Going pH, back. yung pH na soil optimum for crop 6 to 7. Yung Ere, gitna po yan, no? Ibig sabihin niya, 6 to potential 7. Yung ibinigay ko kanina kay Sir Buddy. Apo. Yung chart na yan hinango sa book ni yung Nature and Properties of Soils ni Dr. Brady. Dr. Brady, dating director ng IRRI. So isa siya ang editor ng Nature and Properties of Soils, which is the Bible of Soils major students. Sir, until now, this is still the same, applicable until now? Yeah, that exists. Okay. So, hindi nagbabago ito, sir? Hindi Nagbabago? Okay. Sir, going back doon sa pinag-uusapan natin kanina na okay, pwedeng ma-cure yung depleted na soil, sir, at saka yung super acidic na soil na dati nang tinatamnan ng palay ay pwede nating ma-cure. At the same time, dahil sabi nyo nga na marami doon sa mga ideal na lupa na tinatamnan ay nako-convert na into other purposes, ay pwede tayong mag-develop ng ibang lupa. Kasi nga, yung lupa na yon na in nature problem soil, kaya pala nating i-cure. Pwede. No, sir. So, pwede tayong mag-develop ng bagong land areas. Dalawang approach dyan. Yan sa sinasabi mo. Una is yun nga, let's target the soil. Okay. Ang isa pong dyan, which is ginagawa na ngayon na IRRI, varietal approach. Very specific variety for that specific soil. Varietal approach. Okay. Katulad yan ng mga flood-prone area sa Thailand. Gumawa ang IRRI ng variety na when the water goes up, the internode elongation goes up. So, tumataas din yun. Hanggang sa doon na siya, makaka-produce pa ng Makakahinga pa rin. I see. Yun. So, breeding. Ang pangalawang approach, breeding. Gumawa din sila ng variety na makaka-withstand. Hindi it can tolerate rather than resist. Tolerance sa sodium. Yung mataas ang sodium ng lupa. Yung ng maalat. Yes.
salinity problem. Salinity problem. Yan ang lupa. Yes. So, hindi, kung makukorek mo, but it may take very expensive amelioration sa lupa. So they approach variety na lang. Yes, varietal. So, breeding. Tipong drought, sobrang Breeding. walang tubig. Drought stress. Variety din. Yun, variety rin. Yun ang approach nila ngayon. Gaya ng halimbawa, merong variety na nakaka-tolerate ng to a certain degree ng dryness ng lupa. Yan, sa India yung ginagawa. Kasi matindi ang init doon. Okay. Sir, going back to the dolomite, sir, paano ba siya gamitin? At, let's say, per hectare. Pagpalagyan na natin na yung depleted muna, doon muna tayo sa depleted na lupa, sobrang acidic. Paano natin mag-a-apply ng dolomite? Yung pag-a-apply ng dolomite, bago araruhin, isabog muna. Para nun sa ganun, pag inararo, babaliktad yung lupa. Mapupunta sa ilalim. Oo. Halo sa lupa. Pag pumailalim na yan, at isang kagandahan pa niyan, mabigat ang specific gravity niyan. Tapos, hindi yan nadadala ng naaagos katulad ng fertilizer. So, andun lang siya? Andun lang siya. Mabigat ang specific gravity niyan. So, that explains, sir, na bakit si Sir Danny na farmer natin kanina ay bakit ilang cropping cycle na ay maganda pa rin yung palay niya. That's probably the reason kasi yung dolomite hindi na agos yan. Pwedeng sabihin natin ganito. Because of nature of calcium and magnesium cations, very tight ang affinity niyan sa soil colloids. Yung soil very colloids. technical. Oo, soil colloids. So, very tight ang affinity. Kaya nga, mas ang effectiveness ng calcium ay talagang long range. Kaya nga, na-obserba ni Sir Farmer, yung sinasabi niya na although matagal nang hindi ito nilalagyan, still, meron pa rin. The effect. Kasi nagtaka ako kasi normally, yung mga ganung siya lang ang tanim, separate area, ay masasasaan ka ng insect damage. Correct. And disease. Pero walang blast. Walang leaf discoloration. Wala normal. So, yun ang isa kong nakita. Ngayon, dun sa tanong mo kay Sir Dan, ma-share ko. Yes, sir. Sa application ng dolomite, meron tayong strongly acidic. Okay. Acidic. Halimbawa, acidic. Acidic, strongly acidic. May pH range. Okay. Acidic, strongly acidic, very strongly acidic. Okay. Yan tatlong yan, may rate yan ng dolomite. Okay. So, pag gagawa tayo ng simple experiment, yes, sir. Pwede sabihin natin na treatment 1. Okay. Una, farmer's practice. Yung kanyang farmer's practice na style na merong inorganic fertilizer, kung ano-ano. Blah, blah. Second, dolomite alone. Okay? Dolomite alone. Pangatlo, dolomite plus fertilizer. Pang-apat, kung meron pang lugar, pwedeng dolomite plus organic, yung fertilizer plus dagdag pa ng isang rate ng dolomite. Kung ang dolomite 1 mo rate ay 250 kilogram per hectare, gawin mo 500 kilogram per hectare and see. Makikita mo sa mga plots. Result? Simple lang yun. Okay. Madali so, yun. Assuming, sir, based doon sa experience ninyo, yung acidic lang. Acidity. Alam po tayo sa acidic. Ano po ang tamang dosage ng paglagay ng dolomite per hectare sa isang palayan? Ang kalimitan, yung mga research na output ng research, ang very strongly acidic,
pumapatak ng 500 kilos per hectare. Ng dolomite. 500, madami yun, sir. That is maliit yun. Maliit That is yun. 1 kilogram per 20 square meter. 20 square meter, 1 kilo. Oo. Okay. Yun ang Yun yung very strongly acidic. So, i-adjust mo na yung acidic lang, yung medyo moderately acidic. So, i-adjust mo na lang yun. I-adjust mo. Yes, oo. Ang pinakamarami mo yung 500 kilos per hectare. Which is super lala na nun. Super lala na nun. Super lala na nun. Yun ang research findings. Okay. Base sa pH. And then, pag nag-apply tayo ng dolomite, sir, immediately makikita mo ang result sa palay? Makikita mo yun sa pagka-vegetative growth na. Vegetative up to early reproductive. Even for the first time ka lang nag-apply ng dolomite, kita mo na yung difference? Makikita mo, walang sakit. At saka yung yung foliage development. Yung isa yun, foliage development. At saka yun nga, yung kasi pag may calcium, mataas ang silica content ng straw. So, may effect 'yon sa lodging. Kasi pagka masyadong maraming nitrogen ang humahapay. Weak naman siya. Humahapay. Pero pag calcium, at least kung balance yung calcium and nitrogen, stand. So, ganun din, parang sa tao kailangan mag-calcium ka para matibay yung buto. Yes, ganun din yun. Ganun ang principle. Ganun din Kaya nga sa Korea, very fan sila sa research on calcium. Calcium and potassium. Because calcium and potassium, kailangan yan sa straw strength ng palay. Lodging experiment nila. Sir, kanina nung kausap natin si Sir Danny Farmer, na ang dami mong technical things na parang very complicated yung yung pagtatanim ng palay kasi 'di ba ang daming factors from the soil, from the acidity, nutrients, micronutrients, water, yung pati yung environment, ang dami yan. Kasi kaya nga masasabi natin na ang rice production is in nature talaga yan. A nature. Kasi expose sa nature yan Umpisa pa lang, pag magpupunla ka lang, expose na yan. Dapat maganda punlaan mo. Of course, kung maganda seedlings mo, siyempre, maganda ang iyong, when you transplant, maganda ang stand ng iyong crop sa rice field mo. Kasi kung itatransfer mo, transplant ka from seedbed to the field. Or kung mag-direct seeding ka. Broadcast. Pero iba yon kasi ang direct seeding, normally, unang-una, yung mga areas na mahirap sa tubig. Agapan mo na, habang okay sa tubig, direct seeding ka. Para kung dumating na ang init, nasa maturity na siya o nasa booting, yung paglabas ng uhay. Kaya nga kailangan mo weather knowledge. Yun ang sinasabi ko. Normally, when there was no climate change or this what do you call climate change problem. Normally, pag magtatanim ka ng palay sa wet season, which is starts by June. Dapat June, July. Pag nag-August ka na, may hihinanaan Okay. At sa dry season naman, January, yan. Pag pumunta na ng February or March, mahina na kasi. Na rin. Kasi normally, dapat ita-timing mo na yung kanyang booting, yung kanyang paglabas ng uhay, mataas ang solar radiation. Para pag mataas ang solar radiation, maganda ang bulas ng uhay ng palay. Because essentially, ang rice production is equated to solar radiation. Talaga sir. So kaya pala, sabi nila... may sandala pa. Kaya, in conclusion, dry season yields are
in all cases, mataas sa wet season. Yes. Sabi Because nga nila, solar radiation sa wet, mababa kumpara sa dry. Sabi nga nila, as long as you have enough water during the dry season, Yes, no problem. The best Right, ang that's good production. point. That's good point. Kasi, gaya nga na nasabi ko na yung ating magagandang rice production areas ay nawawala na. Natitira sa atin, yun ngang mahirap irrigated at mahirap abutin ng tubig. Okay. Which is also another problem. Yung kaya nga, pumupunta tayo sa direct seeding at saka yung mga varieties na it can tolerate. Yeah. Yung early growth na kaya pa niyang mabuhay ng kukuntian ng tubig. Sir, ano yung classification ng dolomite? Kasi hindi siya fertilizer. Soil conditioner. Soil conditioner siya. It condition the soil by adjusting the pH. Siya yung mag-a-adjust. So, pwede na, let's say, di ba, na-discuss na natin kanina, sir, no, na may soil conditioner ka, okay lang na gumamit ka either organic or inorganic, walang problema. Yes, wala. Walang problema doon. Wala. Pero babawas ka lang sa inorganic kasi nga siya ang nagpapa-acidic ng lupa. Yes. Pero meron kang dolomite to control. Yes. Diba? So kahit na gumamit ka na ngayon ng inorganic, it's okay kasi meron kang dolomite. Provided babawasan mo. Oo. Kasi pupunta ka uli kung inorganic ka na inorganic, magiging acidic uli lupa mo. Kaya nga yung mga ibang farmer hindi na nagamit ng ng inorganic. Ng inorganic. Sila organic lang. Okay. Pero gaya na nasabi ko, hindi bubulas ng todo ang palay mo pag organic ka lang. Yes. Ano sir ang reason doon? Kasi yun nga, immediate effect ay through inorganic. Okay. Pag inorganic, immediately paglagay mo in a few days, kita mo bulas. Bulas kasi na-absorb niya kagad. Automatic nakukuha ng roots. Ng roots. Yung fertilizer. While sa organic, matagal na itong pinagdidebatihan, organic versus inorganic. Pag organic, dahil sa organic yan, hindi, yung mga nutrients doon, hindi pa available sa roots. Okay. So it has to follow what they call mineralization. Mineralization. And that will take for how long, sir? Time, maybe weeks. Weeks pa. Yes. Okay. Yes. Yeah, yan nga. At saka yung pa isa, ang problem sa organic, in order to equate yung amount ng inorganic, ano ba 100% N, 100 kilo N per hectare. Yes. Ay, bago mo masatisfy yan sa organic, napakadami. Libo-libong kilos. Pero sir, merong naglalabasan ngayon na organic na hindi na yung ganong kadaming volume. In a small quantity, ay it can supply yung need ng halaman. Hindi pa ako nakakakita ng organic na it can supply the right need of halaman right away. Oo. Walang organic. Hindi organic yun. Baka may halong inorganic. Yun. Oo. Kasi by the term organic, ay ano yan hindi pa yan, pag inilagay mo sa palay o sa hindi agad ma-absorb yung mga elemental elements, NPK, calcium, magnesium. Hindi agad ma-absorb ng roots. Kasi hindi pa siya available. So, by nature, kailangan talaga nandun muna siya sa lupa and it will take some time para mag-mineralize. Yes. Hindi po pwedeng ma-mineralize siya prior to ilagay mo dun sa lupa. Hindi, paano mo nga siya i-mineralize? Wala pa siya sa lupa. Hindi pa siya made-decompose. Oh, I see. Decomposition process is the start of mineralization process. Okay, sir. So, dolomite plus organic or inorganic or both parehas. Organic plus inorganic. How about yung mga bioorganic? Like Bio-N. Pwede? Bio-N, ang sinasatisfy mo lang yung nitrogen. Nitrogen. How about the others? So, pwede mong i-mix. May soil conditioner ka, may organic, inorganic, may bio-N. Pwede? Pero, again, the amount. I would say the amount.
At saka yung effect agad. Ay, ang urea, pag inilagay mo ngayon, aba, tomorrow, the other day, a day after, Makikita kita mo. mo na yung greening ng leaves ng palay, or even Other crops. like tomatoes or eggplant or yung sili, pepper, yan. Yung yan. So, walang kontra doon? Pare-parehas pa silang gamitin? Walang kontra doon. Kaso, expensive yan. Kasi ang dami mong linalagay. Okay. Ang maganda, kung ikay farmer, bago ka pa lang, farmer ka lang, magtanim ka lang, umpisa mo ng tanim, just to observe, just to examine, ay di magkaroon ka na isang plot na wala kang abono. Halimbawa, wala, nothing. Nothing. Tapos yung isang plot, hatiin mo sa dalawa. Isa yung gusto mo at isa yung, kung ikay may dalawang gusto, di hatiin mo. Obserbahan mo muna. Researcher ka Yes. Magiging scientist na rin ako katulad. Kasi ang farmer kasi, they don't know na sa pagiging farmer nila, araw-araw na nag-obserba sa bukid, they are actually learning something. At tingnan mo, sabi niya, pagka ang palay ko yun, alternate wetting and drying, ang tagal bago hinog. Tama yung observation niyo, sir? At saka gumaganda. Kasi ito yan hindi nila ma-explain through science. Pero yung observation nila. Observation nila. Maganda ang palay ko pagka yung natutuyan. Tapos after that, after a day natuyo, bumibitak-bitak ng konti, palalagyan ko ng tubig. Ang ganda, ang bulas. Yun ang kanilang observation. But they cannot explain why. Pero ang ang explanation, mineralization ng lupa. Pagka nabitak, tapos ka ng tubig, mag-mineralize yun, mineralize. So, yung ibang nutrients doon, nagiging available sa roots. Bumubulas. Bumubulas. Yung palay. Yun. Hindi nila alam yung ganun. Basta ang observation. Kaya nga, ang mahusay na farmer, napupunan niya yung plot by plot o pilapil for pilapil. Na-obserba niya, ba't itong pilapil na ito mahinang umani? Number one. Parang nambabansot. Hindi maganda. Okay? Later on, makukonklud niya, kaya ito yung laging lubos tubig. Kaya ang hirap makarecover. Laging lubog. Pagka seedling stage o vegetative stage, mahirap. Hindi magtitiller agad. Pero itong medyo nadadry konti, umuusbong agad. Okay. Na-observe ng farmer yon. Pero hindi nila alam ang explanation. Ayun, farmer, hindi mo rin maloloko yan. Okay, sir. Okay, may farmer nakikinig sa atin. When is the best time to use dolomite na? Anytime, kasi yung mga lupa natin ng ngayon, highly acidic na. Overuser ng chemical fertilizer. Ngayon, ang explanation dyan, ibabalik lang natin ang nutrients na kailangan ng lupa. Susuplayan natin ng calcium and magnesium. Para nang sa ganun, correct the pH. Correct yung pH, yung potential hydrogen ng lupa. Okay. So, pero kagaya ngayon, sir, iba-iba yung acidity. May acidic, may very acidic, may strongly acidic. Okay. So, it means kailangan nilang ipa-check mo na yung soil para malaman kung ano yung dosage na kailangan nilang ilagay. Pwede. Dapat na meron. Hindi pwedeng yung tingin-tingin lang. Hindi pwede. Hindi pwede. Kaya nga, doon papasok. Meron kaming instrumento natin yan. Doon papasok na kung wala kang pH meter, simple lang kung ikay farmer na progressive ka. Okay. Ikay very inquisitive farmer ka, matanong ka. Pwede ka nga sa isang plot, isang pilapil o isang plot, hatiin mo sa dalawa, yung isa, maglagay ka ng,
250 kilogram per hectare ang rate. Ang rate per hectare. So, makukompute mo yon. Kung ang iyong pilapil 20 square meter, di alam mo na yon. Makukompute mo ba by computation. Ngayon, yung kabila, di doblehin mo. Makikita mo ang pagkakaiba ngayon as the crop grow. Makikita mo, parang mas maraming uhay ito. Mas maganda ang recovery, kumbaga. So, dun mo mapuprove na, ito ang tamang rate ng dolomite. Isa yun, na without doing a very detailed experiment. Simple lang yun. Kasi, kahit hindi ka na mag-test. Kahit hindi ka na mag-pH test, makukuha mo roon. O di kaya, kumuha ka ng soil sample, ay lahat naman ng probinsya ay may soil test may Bureau of Soil office dalhin mo doon. I-submit mo. Libre naman. Next cropping cycle na daw ang result, sir. Ay, okay lang. Walang problema. Kaya nga, pupunta na Joke naman lang po tayo. yan. Joke lang. Pupunta naman tayo sa joke lang politics. Babalik tayo ulit doon. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.